Chef RV, maraming salamat. You have a lovely place. Well, thank you, Tito Boy. Napakaganda ng iyong lugar. Oo, talagang ito ho talagang isa sa mga pinaka-importante at pinakamasayang dahilan kung bakit dapat dalawin ho natin ang Binyan. Yes, visit Binyan. We're going to do fast talk and why ang tawag namin yan. This is part of the interviewer. So isang malaking karangalan at kasiyahan na makasama ka dito. Okay, Chef RV, at 36, what do you know about love for sure? Love has to be unconditional. Wala kang hihintaying kapalit. That's very interesting. Talaga, even in romantic love. Yes, kasi pag nagmahal ka, di ba, wala dapat expectation na ganito, hindi ka dapat nagbibilang ng pagmamahal. RV, that's tough. That's really tough, no? That's a commitment na walang palitan ng oras, walang palitan ng kahit ano. Basta pag nagmahal ka, buhos. Oh, buhos. Is that you? Unconditional? Yes, ganun ako even pag sa kusina, sa trabaho. Hindi ko i-expect na lahat ng iluluto ko, Tito Boy, kailangan lalabas ng maganda. Basta binubuhos ko lahat. Ganun ang paniniwala ko eh. May pagka-perfectionist ako. So, sa trabaho, sa pag-ibig, family, friends, to my coworkers, I always give my best. Sa pag-ibig, does that hurt more? Oo naman. Pagdating ng panahon, di ba, na Yes. nagkakaroon ng cracks? Yes, 'di ba pag binigay mo lahat tapos pagdating ng panahon na-realize mo ay parang walang natira, masakit 'yon. Pero syempre I learned from my past lessons. And when people say kasi, pag umibig ka, magtira ka ng konti sa iyo. And I always say, ang hirap kasi ng konsepto na yun. Kasi pag nagbigay ka, nagbibigay ka talaga. Nagbibigay ka talaga. But it doesn't mean that when you give your best, hindi ibig sabihin na wala kang iiwan para sa sarili mo eh. I get that. Overcooked or undercooked? Undercooked. Food is freedom, sabi mo. Yes. Because? Kasi kung undercooked halimbawa, 'di ba, magpainit ka lang ng sizzling plate or ilagay mo lang sa toaster, air fryer, luto na ulit 'yun. So you have the freedom to control the ingredients, to control the situation. Invisible for a day, anong gagawin mo? Invisible for a day, I'll travel the world. Saan ka pupunta? I'll go to Japan. Bakit Japan? Japan kasi is my comfort zone eh. When I go there, just the idea of planning a trip to Japan, nare-relax na ako. Favorite food in Japan? Favorite food, halos lahat eh. But mostly the desserts, the butter. The Japanese butter. Oh. Oo, sa tinapay, Hindi ko alam yun. sa kanin, Masarap talaga. sa steak, yes. Okay. Kayo manggi o mistiso? Kayo manggi. Tall, dark, or handsome? Pwede bang lahat? Pwede naman. Di ba? Oo naman. Gata o sarsa? Gata. Bakit? Kasi ang nanay ko Bicolana. So lumaki po kami na nagluluto siya ng iba't ibang ginataan na putahe. And mga bata pa lang kami, hindi lang putahe, Tito Boy, even mga desserts na gawa gamit ang gata. Ang galing niyang gumawa nun. So nasanay na yung senses namin sa gata. Asin o asukal? Asin. Bakit asin? Kasi ang asin, ilagay mo lang yan sa baboy. Apuyan mo, may adobo ka na eh. Third eye, saan mo ilalagay? Ilalagay ko sa likod ko. Bakit? Eh kasi di ba uso ang backstabber para makita ko sila. Di ba ma-witness ko kung anong mga ginagawa nila pag nakatalikod ako. Bibigyan ka ng kapangyarihan, magsama ng isa. Maliban sa pamilya, sino ang isasama mo sa langit? Pwede bang yung mga pets namin? Pwede. Oo, kasi sila talaga yung aming, we consider them as family. Halimbawa naman, may isasama ka sa impyerno. Sino? Marami! Marami, mahaba ang listahan. Huwag na natin isa-isahin. Iiwan ko sila doon, Tito Boy. How do you make your nanay proud? By being kind. Yun. Kasi yun ang tinuro talaga niya sa amin nung mga bata kami. Oo. Between honesty and kindness, anong pipiliin mo? Honesty. Paliwanag mo. Kasi when you're honest, you're being kind. Palagi kong pinapaliwanag yun. Even sa mga kaibigan ko, pagka nakita kong meron silang ginagawa na hindi tutungo sa magandang direksyon,
diretso ako magsalita, Tito Boy, na itigil mo na yan, bawasan mo yan. Kahit sumama ang loob nila sa akin, sinasabi ko yon kasi I want the best for the people around me. I love that concept. Honesty is kindness. Kung ipagluluto mo ang Senado ngayon, anong ihahain mo para sa kanila? Halo-halo. Para naman lumamig, di ba? At maging sweet. Halimbawa naman ang mas malaking kapulungan, ang Kongreso, ano naman ang ihahain mo para sa kanila? Siguro street foods, turon. Bakit? Para maalala nila na ang kanilang ginagawa is para sa ordinaryong mamamayang Pilipino. And ang ordinaryong mamamayang Pilipino, ayan yung araw-araw nating dinadaanan Street foods, yung panawid gutom mo, galing ka sa trabaho, mahaba yung biyaheng pagdadaanan mo, o mag-street food ka muna para hindi ka gutom sa biyahe. Pero ang ganda, para maalala nila na ang Estado ang responsibilidad, ang Kongreso ang responsibilidad ay ang taong bayan. Yes. Ay ang tao na nasa kalye, ang tao na nagpapakahirap araw-araw True. para mabuhay, maitawid ang araw. Yes. Favorite movie? Titanic. Yung Bakit? foreign movie. Yes. Bakit? Ano lang, kasi nung bata ako, lumaki ako na yun yung unang pelikula na talagang naintindihan ko yung essence na lumubog yung barko and nagmamahalan sila. So, give up niya yung space niya doon sa nakalutang na Yes. kahoy. Di ba? Para mabuhay yung isa. So, it's all about love. Ginaya mo na yung eksena. Nung bata ako. And yun yung isa sa mga signs na inano lang baklayan. yun, baklayan. Kasi di ba, bakit si Rose ang ginagaya niya? Pwede namang... Favorite male and female movie star dito sa Pilipinas? Male si Alden. Oo. Kasi mabait talaga siya. At kababayan? Oo, kababayan. Fellow Laguna. Right. And female, of course, si Megastar. Oh. Sharon yan talaga ako mula bata pa Nakikipag-away ka noon? Hindi naman Hindi po, naman. pero yung mga pelikula niya, as in, nami-memorize ko yung ibang mga linya. Favorite line from a movie of Sharon? Ito nakakatawa to kasi sa kusina, yung may sa madrasta, nagpabili siya ng pepper. Sinabi niya kay Miss Yula Valdez, bilisan mo bumili kayo ng McCormick black pepper. Tapos pagbalik ni Miss Yula, ang dala-dala niya cornic. So sabi niya, ano ba yan? Ang dami-dami nating bisita. Bakit cornic? Ang pinapabili ko, black pepper. Oo. Nakakatawa. Ano ba ni Shawi? Oo Na-fan ka niya? naman. Opo, alam na alam niya. Ang mga movies niya, naku, halos lahat po. Natanong ko lamang kung nakikipag-away ka dahil the generation before that, Nora Vilma, inuganyan Yes. ako. Ang Oo. nanay ko din po. Oo, Yes. at huwag mong sasabihin halimbawa na hindi matangkad si Ate Guy. Kasi para sa kanya siya ang pinakamatangkad. Huwag mong sasabihin hindi siya maputi. Para sa akin, siya ang pinakamaganda. As in, nagsasabunutan ba ang mga fans? Ang aking kapatid ay Vilmanian. Opo. So you can imagine that kind of a household, no? Oh. Chef RV, cheating or cooking? Cheating or cooking? Cooking. What is your take on cheating? Well, sana wag gawin. No, in a relationship, yung texting halimbawa, flirting sa text, is that cheating to you? Kasi ngayon meron na silang mga micro-cheating. Flirting sa text, depende kung paano nag-flirt sa text. Kasi di ba kung ang flirt mo lang sa text, yung may kailangan kang, may fina-follow up kang isang bagay. Hindi yun. Oh, hindi yun. Pero kung halimbawa may kasama ng pagnanasa, may romance. yes. Cheating na siguro cheating yun. na yun. Seloso ka. Dati, nung kabataan ko, Tito Boy, siloso po talaga ako. Paano natanggal? Paano nabawasan? Nung nagsimula na ako magnegosyo, doon na nag-enhance yung maturity ko Doon ko na nakita ano yung mga bagay na kailangan kong i-prioritize. Na parang through, pag nagsiselos ka pala, parang, alam mo yun, sinasayang mo yung energy mo And there has to be trust. If there is a strong foundation of trust, wala dapat yung selos. Maitatawid mo yon. Yes. Pride Month or Love Month? Pride Month. Happy Pride. Yes, happy Pride, Tito Boy. Bakit Pride Month? Naniniwala kasi ako na Love Month should be every month. Pero it is only during Pride Month na talagang yung boses natin ng LGBT
walang excuse ang iba eh. Wala silang excuse yung ibang agencies. Kailangan talaga nila tayong pakinggan during Pride Month. At sana dumating din yung panahon na bawat buwan ay maging Pride Month. Yes. At lahat ng mga ahensya, lahat ng sangkatauhan ay pinakikinggan ang boses at nakikita. This is also a month for visibility. Yes. Dahil kadalasan ay hindi tayo nakikita. True. At nagkukunwari ang marami na nakikita tayo. Di ba po? Nagbubulag-bulagan ang iba. That's true. Barefoot Contessa o Reyna ng Palengke? Barefoot Contessa. Tell me that Oh. story. Sige nga. Lumaki ako dyan eh. Ako din. Hindi naman lumaki pero I love watching her. Alam mo, Tito Boy, when I was in high school, pag uwi ko, magkakasunod yan eh. Si 30-minute meal, si Rachel Ray, and then si Barefoot Contessa, and then Unwrapped, or nauuna ata Unwrapped. Pagbukas ko ng TV, everyday po yan. Wala pang cellphone nun, so ililista ko yung recipe niya. When I was in college, ang sabi ko, pag nagkaroon ako ng pera, nagkaroon ako ng ipon, I will build a kitchen, may island, similar kay Barefoot Contessa, kasi pangarap kong magkaroon ng cooking show. Oh, ngayon naman ang dating sa akin, you can imagine how people without their knowing can inspire others. Yes. Di ba? Tingnan mo how the Barefoot Contessa inspired you. Yes, And you yes. cannot imagine how you inspire a lot of young chefs. No, really. Sometimes, without you being conscious about it. Kaya gustong-gusto ko yung konsepto mo na, hindi, lahat ng ginagawa ko to the best of my abilities. Yes. Kasi you don't know who is watching you. I think yun ang importante. Ganda. Yung hindi mo ginagawa because there is a camera or naghihintay ka kasi ng palakpak ng mga tao. Correct. Oo. Boston University or De La Salle College of St. Benilde? Pwede bang both? Kasi parehong maraming itinuro sa Pwedeng akin both. eh. Pero Boston University ang nagpaiyak sa akin eh. Dahil? Tito Boy, lumaki ang Binya naman kasi parang considered as probinsya yan nung mga bata kami. So dito sa totoo lang, hindi naman kami English speaking everyday. So pagdating ko sa Boston University, masteral degree, kailangan homework lang, 20 pages na papel. Sabi ko, teka muna, ang pagkakaalam ko, kusinero ako, tapos biglang magsusulat ako. And sinabihan ako ng pamilya ko, it's either you go home or you finish your studies. So, napunta ako sa library every day. Kumuha ko ng, alam mo yung free tutor, yung pipila ka sa library, natutulungan ka nilang magsulat. So, ang daming mga makaiyak na memories nun. Pero natapos ko. Oo. Bravo. I read about it. What is authenticity in gastronomy? You talk about it. Para sa akin, authenticity in gastronomy, in food and culture, is whatever that makes you happy. Yun. Kasi authenticity is happiness. Hindi po ako naniniwala, pasintabi po doon sa iba, na ang adobo authentic to or hindi. Masaya ako sa adobo ng nanay ko eh. Ito yung kinalakihan kong adobo. This gives me memories of my childhood, ng tatay ko, na ito yung kinakain namin kapag weekend. So this is the authentic adobo for me. As a child, what was the most important lesson you learned? Bukod sa pagiging mabait, yung kailangan patas ang tingin mo sa mga tao. Yun yung tinuro nila sa amin. And what was the most important lesson you learned from Julia Child? From Julia Child, people who love to eat are always the best people. Oh, that's a lovely line. Yeah. Culture or cuisine? I like culture. Oo, doon ang gagaling ang maraming bagay na iyong ginagawa. Yes. Kasi ang cuisine... At saka hindi ka lumalayo sa kultura mo. Totoo talaga, Hindi ka Tito lumalayo Boy. sa kwento mo. Yes. Hindi ka lumalayo sa binyan. The most important thing we should understand about Filipino food. Filipino food is so precious. So we should understand na kailangan natin itong i-prepare everyday, ihanda para mas makilala ng maraming tao. Pansit o spaghetti? Pansin. Rice or bread? Ngayon, bread. Teacher or baker? Teacher. Favorite food na aphrodisiac? Naku.
Meron ba mga gano'n? Parang hindi ako masyadong familiar. Ang chocolate ba considered? Hindi ko rin alam. Childhood dream. Childhood dream to become a chef. What is perfect in an imperfect kitchen? It's the cook. Kasi it's the cook who can control eh. In the kitchen, you are a leader. What is Yes. your leadership style? Mataray ako, Tito Boy. Perfectionist ako eh. Oho. Pag nakita ko may dumi dyan, ayaw ko yun. Pero paano ka bumabawi sa tao mo? I mean, ikaw ba yung tipong nagtataray na pagkatapos, good job, or pasensya ka na kanina, hindi tama ang ginawa mo? Meron kang latag na ganon? Pinaparamdam ko sa kanila, dinideliver ko sa kanila na you did a good job. Pero hindi ako humihingi ng pasensya. Oh, okay. How many times were you rejected as a chef? Marami, The Tito rejection Boy. that you wouldn't forget. The rejection I wouldn't forget. Before I was a teacher, nagsimula ako as a cookbook author. Yes. So, kasi ay naniniwala ko na kahit sino pwedeng magsulat eh. Basta may mag-type ka lang. My first baking book manuscript was rejected several times. Dahil ang sinasabi nila ay, May nagsabi sa akin, you're too young to do this. Oh? Yung parang, you don't have the guts. May mga ganun, walang bibili niyang libro mo. And ang masakit, Tito Boy ha, yung iba, sila yung mga so-called mentors ko. Yung nagsabi sa akin. and every time you would get rejected, paano mo nilalabanan? Nagbe-bake ako. Tapos pinapatikim ko yung produkto ko sa ibang tao kasi gusto kong bigyan ng validation during that time yung sarili ko na ano ba, hindi ba talaga masarap yung produkto ko? After so many rejections, you got to where you are today. When you talk about rejection today, now, ano ang ibig sabihin yan sa'yo? Maraming ituturo yan sa'yo. Madami. Yun. And now, I embrace, believe it or not, ini-embrace ko ang rejection. Kasi ngayon naniniwala ako na kapag ni-reject ka, pwedeng blessing yan ni Lord eh. He is leading you to a better situation. Sabi nga nila, delayed success. Yes. Baking or bashing? Baking. Love or money? Love or money? Pwede bang both? Kasi di ba, hindi ka makakapag-shopping ng dahil sa pagmamahal, Tito Boy. At ng mga kitchen. Oo, Na kailangan ganito. talaga practical ako eh. Yes. Success at a young age. What did you miss out? Lately ko na na-realize na yung mga kasabayan ko nagpa-party sila, nagwawalwal sila, di ba yun ang term, Right. nagpupunta sila dito sa mga lugar na to. Hindi ko nagawa yun nung bata ako. Okay. And because of that, parang kulang? Hindi naman parang kulang, realization lang na, Hindi mo na pagdaanan? oh hindi ko napagdaanan yan na, bakit kaya? And then doon ko, kasi bata pa lang ako, nagtrabaho na ako. You talk about total peace. Is it possible? Sana. I think we have the choice eh, kung paano ang peace natin. Pero sa akin kasi at this point, parang hindi ko pa makuha yun. Okay. Apektado ka ba sa mga nangyayari sa bayan? Oo naman. Paano? Paano tumataas ang bilihin? And ang pinaka-effect sa akin nun is, yung nakikita ko yung mga kasama namin dito na may pinagdadaan ng pagsubok, pero hirap silang solusyonan yun. Umibig ka na ba, Chef RV, ng dalawang magkasabay? Hindi. Loyal ako eh. Super loyal. How do you maintain that? How do you reach that point of loyalty? I believe in a balance of life eh. Na wag kang mag-aksaya ng panahon dun sa mga bagay na, alam mo yun, mag-iibig ka sa dalawa, edi mag-focus ka na lang sa negosyo mo, sa pamilya mo, mag-focus ka sa faith mo. Kailangan balance lahat. Hindi pwedeng sabay-sabay, hindi pwedeng ang daming bagay mong pinagkakaabala. Ina Garten or Julia Child? Ang hirap niyan, pero Ina Garten. I understand. Yes. Favorite song? If any. If any, ngayon ang pinakinggan ko lately, I Won't Give Up, ni Tony Gonzaga. Wow. Favorite singer? Favorite singer, Sharon Cuneta talaga. Siyempre. Sing or dance? Dance na lang. Kasi at least yon medyo may TikTok era na ako na simulan ko na eh. As a leader, autocracy or democracy? Pwede ng democracy.
stand on abortion? Well, depende sa sitwasyon ng tao eh. Kasi na-experience ko yan, Tito Boy, when I was in the US. Na I had a classmate na kinekwento niyang I had to do it. And doon naintindihan ko siya. But syempre, as a Catholic, I'm against it. Pero depende sa sitwasyon. Divorce. Depende din sa sitwasyon. Pero ako sana possible. Death penalty. Depende din sa sitwasyon. Feeling ko lang mas matatakot silang gumawa ng krimen kung nandyan yan. Heartache or toothache? Toothache na lang kasi ang daming dentista dito sa paligid namin. If love has a price tag, magkano ito? Ako kasi, padala ko lang ng bibingka na in love na sa akin. Buti ka pa. Tatagtaran ko lang ng keso tsaka butter sa ibabaw. Swerte mo naman. Forgive or forget? Forgive. Kamyas o kalamansi? Kamyas. Ang hirap nang hanapin ng kamyas ngayon, Tito Mahirap. Boy. Ang kalamansi mabilis. Rare o medium rare? Medium rare. Your personal hero, sino? It's my nanay. A good chef is? A visionary. A bad one is? A bad one is, he only focuses on what he is cooking. He doesn't look beyond. 1 to 10, 10 being the highest. How good are you as a chef? I would say 7. Food that tells you a beautiful story. Ano yun? Adobo. Chef RV, can everyone cook? Yes, kung gugustuhin nila. Is cooking a skill or a gift? Both. Para sa'yo, ano ang pinaka-importanteng contribution mo as a Filipino chef? Yung nakapagbigay ako ng kahit sandali lang hanap buhay and inspirasyon sa mga tao. Maalat o matabang? Matabang, Sibuyas o bawang? bawang, Itlog, scrambled or sunny side up? scrambled. Pwede bang masarap ang niluto ng isang taong masama ang ugali? Oo naman. Pwede? Yes. Hindi dapat pinipersonal yon. Kasi when we do food reviews, hindi ko inaalamang, Ang kwento nung ang nagluto. kwento nung nagluto. Tsaka nalang bubulang, "Hoy, ba't mo inano yan? Ganyan yan." Ay, pagkain ang pinunta ko dito, hindi chika. Hypothetical, nahuli mo ang partner mo na may kalaguyo. Hypothetical, anong pagkain ang iluluto mo sa kanila? Pwede bang sisig? Bakit sisig? Kasi yung sizzling plate gusto ko sobrang init. Ikaw naman ang nahuli ng partner mo. Hypothetical. Yes. Ano sa tingin mo ang gagawin niya sa'yo? Anong gagawin niya sa akin? Ibabalik ang sizzling plate? Oo, hindi niya ako pakakainin kasi alam niyang mahilig ako kumain. Lion or elephant? Elephant. Bakit? Why the fascination? Because elephants, they never forget. Yun yung tinuro sa akin eh. Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling and never forget the people who were there noong wala ka pa. Pareho tayo. Parating ipinaalala ng nanay sa akin noon, always find your way back home. Yes. At ngayon naman, kung i-apply natin sa bayan natin, let us not forget. Yes. We should always remember. Queso de bola cake or bola-bola? Queso de bola cake. What makes it really special? It's the story. And yung commensality na nagawa niya. Kasi that cake, it brings people together. It brings a community together. Na pagka sinabing queso de bola cake, binyan yan eh. Yan ang pinampapasalubong namin. Yan ang pinangre-regalo namin. So may identity siya. Alam ko, sinabi mo na ito ng ilang beses. Pero yung, ano yung kulang? Ano yung hindi mo mahanap? And then you decided to use queso de bola? Yes, nawala ng cheddar cheese. Bagong, katatapos lang ng Christmas, may umorder sa aking regular customer, si Kuya Sherwin Mendiola. Sabi ko, "Kuya, can I use queso de bola?" And malaki tiwala niya. Yes, sige, gamitin mo ko anong meron ka. And yun. And that started it. Yema cake or chocolate moist cake? Moist cake. Bakit? Mahilig ako sa chocolate eh. That's right. Bibingka o puto? Bibingka. Kahit nandyan lang siya, hindi basta-basta mapapanis eh. Ano ang pagkain na ihahanda mo para sa mga sumusunod? Para kay Daddy? Dinuguan. Sarap. Oo, mahilig siya sa mga lamang loob eh. Kay Mami?
Kay nanay, ginataang isda. Kasi hindi naman siya kumakain ng karne masyado. Mhm. Ate Rosette. Burger. Mahilig yun sa junk foods. Ate Dayan. Steak. Yun naman gusto nun, fine. Diba? Iba-iba kami ng Iba. ano, Larry. steak din. Ito naman ay katuwaan lamang. Kung maghahanda ka ng pagkain para kay Kiko Barzaga, anong ihahanda mo? Siopaw. Dahil? Kasi di ba may mga, ewan ko, lumaki ako na sasabihin, oy, wag kang bibili ng siopaw dyan. Kasi pusa ang ginamit dyan. Lumaki ako may sinasabi ng matatandang ganon. Lahat tayo nakarinig ng kwentong yan. Okay. Kaibigang Len Alonte. Kay Ate Len, yung chocolate blackout cake. Kasi yun ang favorite niyang ginagawa ko eh. Kijel Alonte. Kay Mayor Gel, karing Ingles. Kasi that's a specialty of Binyan. Oh. Sa mga bashers, anong ihahanda mo, Chef RV? Sa mga bashers, bibingka, or gusto ko sila ipaghanda ng isang grand buffet, Tito Boy. Para ma-realize nila yung na I'm a very hospitable person, hindi dapat nila ako i-bash. Mga magnanakaw ng pera sa kabanang bayan. Ano ba ang menu ngayon sa BJMP, Ange? Yun ang ihanda natin. Kasi dapat talaga, di ba dapat... sa yung thought, to the one that got away, what would you prepare? Keso de bola cake na lang para alam niya kung ano yung Na-miss niya. na-miss niya. Sa staff na laging late. Bibingka ipapakain ko. Dahil? Yung bibingka kasi 4 a.m. pa lang ginagawa na Tito Boy para matikman niya kung ano yung produkto ng pumapasok ng maaga. Sa chismosa mong kapitbahay. Hopya. Dahil? Nagpapadala kasi ako talaga ng hopya sa mga kapitbahay kong chismosa. Para hindi nila ako i-chismis. Sa nagsasabi sa luto mo na, well, masarap naman, pero kaya ko din gawin yan. Anong ihahanda mo para sa kanya? Bibigyan ko siya ng ingredients. Na? Para gawin niya yun. Sa mga OFW na namimiss ang Pilipinas, anong ihahanda mo? Ensaymada. Kasi yan ang naririnig ko. Iba ang lasa ng ensaymada sa Pilipinas sa ensaymada dito sa abroad. Para sa ating national hero, Jose Rizal, ano ang handa? La Olla. It's a dish na niluluto namin dito sa Binyan na pagka papakain mo to someone special. Wow. So it's like a braised beef tapos may sausawan na gawa sa talong. Kay President Bongbong Marcos, Ilocos empanada. Oo, kasi pag gagawa ako ng Tito Boy, ibig sabihin, special yung paggagawa mo. Mahirap gawin yun. tama. Love or fame? Love. Interventions you create to prevent food shortage and poverty. I teach people. Kasi when people are educated, when people are equipped with the right knowledge, sila mismo ang tutulong sa ibang tao na walang-wala. Sana pakinggan ito ng mga namumuno sa ating bayan. That's really brilliant. Yeah. That's how you intervene. That's a brilliant intervention. I don't believe, Tito Boy, sa, uy, kumikita ka, mamigay ka ng bigas. Hindi ako naniniwala Oo. doon eh. I teach people, maski magalit sila, I teach them how to save. How to fish, ika How nga. to fish. Yeah. Gastronomy and I or baking secrets? Baking secrets, mas madaming luha yun eh. Bakit ganon, ano? Yung napakahirap ang pinagdaanan, mas nagiging mahalaga sa puso. Yes. What food is better than sex? What food? Lechon, my favorite. Is Diba? lechon better than sex? Ay kasi ang lechon parang pag special occasion lang eh. Hindi naman pwedeng gusto ko ng lechon bukas, magpapalechon ka ng isang buo, di ba? Oo. Sex or queso de bola? Queso de bola, kasi yun na nagpayaman sa akin. Tama ka naman. Sabi ko sa'yo, practical akong tao, Tito Boy. Chef RV Cafe or Chef RV Love Life? Pwedeng both. Marunong naman ako magbalance. That's the word. One lesson every student in baking must always remember. Never give up. Never, Never. never give up. Educator or chef? Educator. Ito, importante. Kasi naririnig namin, lahat na lang tinatawag na chef. But what makes a chef a chef?
You really have to be a visionary. Bukod sa pagluluto, kailangan alam mo kung saan nanggagaling yung niluluto mo, the story behind it. Bakit mo niluluto yan? Ano ang pagkakaiba ng kusinero at saka ng chef? A chef plans the ingredients, the methodology, hanggang sa execution, saan pupunta yung niluto mo. Lahat yun sakop mo. Okay. May certificate ba ang chef? Well, meron naman, Tito Boy. Oo. But it is not a guarantee that... It's not a guarantee. Right. Okay. What is your teaching philosophy? Tinatarayan ko talaga yung mga estudyante ko eh. Kasi naniniwala ako na work in the kitchen is not a joke. Pagkain yan eh. It gives sustenance and pinagkakagastusan niya ng tao. So, kailangan makuha nila yung worth ng pera nila. Your life philosophy. Yun, you have to be kind and fair. Lights on or lights off? Off. Sex or chocolates? Both. Best time for both. Kung kailan ka mag-crave. Yes or no? Does size matter, Chef RV? Yes. Top or bottom? Secret. Spit or swallow? Secret. Mahal mo o mahal ka? Both. Kasi kailangan pantay eh. Pero sinabi ko nga kanina, di ba, love is unconditional. Correct. Okay nang mahal ko. Matigas o malambot? Pwedeng pagkain, pwedeng kung ano man ang iniisip po nila. O pagka turon, favorite ko yon, kailangan matigas, malutong. Okay. Balbon o makinis? Sa lechon, gusto ko makinis. Sagad o mababaw? Depende. Dax or jutes? Hindi ko pa na-experience yung isa eh. Hindi na natin tatanungin kung ano yon. Yes or no? Mahilig ka bang mga labit sa partner? Mga labit sa partner, hindi masyado. Pagkain ka, ano ka? Tsokolate na lang. Bukod sa iyong partner, sino ang gusto mong kumain sa'yo bilang tsokolate? Kung bilang tsokolate, kasi masarap ako tsokolate for sure. Magaling ako magtimpla eh. So ano na lang, the general public, para ma-experience nila, di ba, yung sarap. Chef RV, you are at the pearly gates. You're at the gates of heaven. And God is there. And He says, Anak, what was the best thing you did for me? Anong sasabihin mo sa Kanya? The best thing na ginawa ko is, minahal ko yung magulang. If you were to write your epitaph, last question, how would it go? I want people to remember me or my products as na-inspire ako dyan. Na dahil dyan, gumawa ako ng kabutihan. May pinatunguhan yung isang parte ng buhay ko. Continue to inspire. And don't you, Tito. ever leave your story. Your story about Binyan, about your childhood, about your family. Because yun ang pinakamasarap na bahagi ng iyong kwento. Maraming Thank you very salamat. much, Tito Boy. Thank you. Thank you. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.